Mga kaibigan, welcome back. Ito maganda po ang pag-uusapan natin. Si Andy Hemao kasado na po makakalaban ang #1 NBA prospect. At si Kobe Paras, ang dami po nagtatanong nito. Maring isa ka doon kaibigan, ano na nga ba nangyari sa kanya? At nasa na ito ngayon? Unahin po natin ang #1 high school player natin na si Andy Hemao na player po ng letra na halos 1 linggo na po na nandoon sa Amerika para nga sa tryout niya dito sa Veritas High School in California. Nakailang games na po siya mga kaibigan pero so far so good naman kahit konti pa lang po kanyang playing time dahil na rin hindi pa po ito masyado nakakapag-ensayo sa team. Ngayon on the way na po ito or possible na sa Miami, Florida na po siya kasama ang kanyang team kasi meron po silang mini tournament na lalahukan doon. Ang Latitude Basketball Classic kung saan makakalaban nila dito ang NBA Academy. Ito po mga kaibigan ay isang malakas na team talaga. Pangalan pa lang NBA Academy. Mga NBA prospect ang player dyan. Kabilang na po si Cameron Boozer, ang anak po ng NBA player na si Carlos Boozer. At kung titignan po natin ang pangalan ni Cameron Boozer sa ESPN at mga ranking sa NBA mock draft, siya lang naman po ang #1 sa class of 2025. Eto mga kaibigan 6'9 po ang height niya, wing ang laruan at naikukumpara pa ito kay LeBron James at dito kay Jason Tatum. At may kakambal po siya mga kaibigan at teammate niya po dito si Caden Boozer na rank 50 naman dito sa ESPN. Mas maliit po ito, 6'3 lang ang height niya at point guard ang laruan. So yung kambal na Boozer na top prospect sa NBA ang makakalaban ng Pinoy na si Andy Hemao. Sa September 30 po yan, abangan po natin kasi napakagandang laban yan at maraming NBA scouts po talaga ang manonood dyan. Ngayon, si Kobe Paras naman po ang pag-usapan natin. Ilan na po natanggap kong mensahe sa mga viewers about dito. Ano na nga ba nangyari sa kanya? Tila lumamig ata ang pangalan niya dito sa basketball. At nasa na nga ba ito ngayon? Simulan ko dito ang mga kaibigan Si Kobe Paras noong 2021 naglaro dito sa Division 1 ng B-League sa team po ng Niigata Albirex. At siya po ang Pinoy na may pinakamagandang debut game dito sa Japan B-League sa lahat ng Pinoy na naglaro dito. Kaibigan, naka 21 points po siya, 1 rebound and 4 assists. Ngunit unti-unti pong lumamig ang performance ni Kobe habang gumugulong ang season at natapos na nga ang season, nag-average lang po siya ng masasabi kong not bad pero hindi impressive base sa playing time niya dito at hindi na nga po siya pinapirma ng team na ito sa pangalawang season. So anong nangyari? Pumirma po ito sa Division 2 ng Japan B-League sa team ng Altieri Chiba kung saan naging bench player lang dito ang ating kababayan. Imagine kung sa Division 1 nag-average po siya ng 22 games, almost 50 games, dito naman sa Division 2 ng Japan B-League ay 12 minutes lang po ang playing time niya. Pero inamin din niya mismo na mas gusto niya ang coach niya dito kumpara sa coach niya sa Niigata na para daw palaging nagagalit. At sinabi pa niya na na-pressure siya sa Niigata kasi yung coach niya doon ang tingin sa kanya ay import. Yes, import nga mga kaibigan si Kobe, pero Asian import at hindi po world import. Siguro tumaas lang talaga expectation sa kanya ng coach niya doon sa Niigata kasi mga kaibigan, sobrang impressive po ang pinakita talaga ni Kobe para sa debut game niya dito sa Japan B-League. Kung akong tatanungin nyo mga kaibigan, mahusay po talaga ang player na ito at gifted talaga si Kobe as a basketball player. Mukhang nahihirapan lang po talaga ito mag-handle ng pressure. At official na nga mga kaibigan, pinakawala na po ang ating kababayan na si Kobe Paras ng team niya na Altieri Chiba ng Division 2 ng Japan B-League noong March 3 lang 2023. So ngayon mga kaibigan wala pa pong official na nilalabas kung saan maglalaro na liga etong si Kobe Paras ngayon. Pero huling namataan po ito dito na sa atin sa Pilipinas, sa Siargao. Noong June 18 lang mga kaibigan, kasama pa po niya ang kanyang girlfriend. So yan mga kaibigan sa mga nagtatanong about kay Kobe, sana kahit papano na-appreciate po ninyo ang short story ko about po sa kanya. Hayaan po ninyo, kapag may update na po kung saan ito maglalaro, babalitaan ko po kayo. Maraming salamat sa pagdaan mga kaibigan and God bless.